Alam nyo, napaka-fascinating pag-usapan kung paano ba talaga nabubuo ang impluensya pagdating sa politika online. At ngayon, yan mismo ang hihimayin natin. Titignan natin ang isang case study tungkol sa mga online persona, sa mga political commentary, at syempre, sa napaka-komplikadong mundo ng social media dito sa Pilipinas. Pero ang lahat ng ito nagsisimula sa isang napakasimpleng tanong. Naisip niyo na ba kung gaano karami ang pwedeng isiwalik ng dalawang salita lang tungkol sa tunay na intensyon ng isang tao? Well, yan ang aalamin natin ngayon. So ito yung magiging journey natin. Magsisimula tayo sa isang war of words, tapos kikilalanin natin ang iba't ibang online personas. Susunod, titingnan natin ang patterns of performance, bubusiin ang echo chamber strategy, at magtatapos tayo sa isang paalala tungkol sa ating unforgettable digital footprint. Ready na ba kayo? Okay, let's dive in. Umpisa natin sa pinakaugat ng buong analysis na to, ang digmaan ng mga salita. Dito, makikita natin kung gaano kalakas ang epekto ng iisang parerala lang. Kasi dito talaga nagsisimula ang lahat sa lengguwahe. Sabi nga sa analysis, yung pagpili ng mga salita ay hindi basta-basta. It's very deliberate. Ito raw ay isang malinaw na indicator, isang palatandaan ng tunay na intensyon at minsan pa nga ng direktang pangungutya. At ito na nga yung dalawang salitang nasa sentro ng lahat. Tatay nyo. Teka, anong meron dyan? Yung susi kasi, nasa salitang nyo. Pag sinabi mong tatay natin, kasama ka, parte ka. Pero pag ginamit mo ang nyo, parang naglalagay ka ng pader. Sinasabi mo, tatay ninyo yan, hindi namin. May deliberate act of separation. Ngayong naintindihan na natin yung bigat ng salita, tanungin naman natin, sino ba ang nagsasabi nito? Pasukin naman natin yung mundo ng pagbuo ng isang online identity sa pamamagitan ng iba't ibang persona. So ayon sa analysis, hindi lang pala isang account na ginamit. Parang may trail, may bakas ng iba't ibang pangalan. Mula sa Joy De Vivre Now hanggang sa Joy De Vivre Everyday, Ili Joy at Joy Cruz. Mukhang isa itong strategy para magkaroon ng iba't ibang boses para sa iba't ibang audience at para ma-manage yung iba't ibang persona na yan. At dito, lalong lumalinaw kung paano niya hinuhulma yung identity niya. Kasi malinaw na tinatakwil niya yung label na DDS na minsan na raw niyang tinawag na bobo at tanga. Sa halip, ang gusto niyang itawag sa sarili niya ay Dutertista. So, may malinaw na linya siyang ginuguhit, isang paraan para ihiwalay ang sarili niya sa mas malawak na grupo. At itong pagkakaiba na to, yung DDS versus Dutertista ay hindi lang basta detalye. Napaka-importante raw niyan para maintindihan yung buong persona na maingat niyang binuo. Ito raw ang pundasyon, ang core ng kanyang online brand. Okay, so medyo kilala na natin yung persona. Ngayon, ang tanong, paano naman ito kumikilos? Alamin natin yung mga paulit-ulit na pattern, yung tila formula na niya sa kanyang mga online performance. At tila mayroon na siyang, isang predictable na formula sa mga live stream niya. 3 hakbang lang, laging ganyan. Una, magsisimula sa political commentary. Pangalawa, kapag may nagtanong o kumontra, aatakihin niya, mumurahin yung mga kritiko. At pangatlo, para sa grand finale, isang madamdaming pag-iyak habang sumisigaw ng, Diyos ko! So ano naman yung laman nitong mga live stream? Inilarawan ito sa analyze bilang convolutional messaging. Ibig sabihin, paikot-ikot, magulo. At yung description na hindi raw logicking, isang term na galing mismo sa kanya ay tila perpektong naglalarawan dito. Ang resulta, isang magulo at pabago-bagong mensahe na nagdudulot lang ng kalituhan. Pero wag nating isipin na yung mga pattern na to ay basta-basta lang nangyayari. Mukhang parte ito ng isang mas malaking stratehiya. Alamin natin kung ano ito at paano ito gumagana. At ang tawag sa estratehiya na yan, ang pagbuo ng isang echo chamber. Isipin nyo na lang, na para kayong nasa isang kwarto kung saan iisang boses at iisang paniniwala lang yung naririnig nyo at paulit-ulit yung umuugong. Ang goal, ikulong ang mga tagasunod sa isang closed loop of information na lalo lang nagpatatibay sa kung ano na ang pinaniniwalaan nila. So paano ba binubuo itong echo chamber na to? Ayon sa analysis, may 3 pangunahing sangkap. Una, controlled narrative, kung saan sasalain yung content para iisang pananaw lang ang lumabas. Pangalawa, follower isolation, kung saan hinihikayat silang huwag makinig sa kabilang panig. At pangatlo, performative loyalty, yung mga pampublikong pagpapakita ng katapatan, tulad ng simbolikong paglalagay ng jacket sa isang standee. Dito na tayo sa huling bahagi ng ating pagsusuri.
I-connect natin itong specific na kaso sa isang universal na katotohanan tungkol sa buhay nating lahat online. At dito tayo babagsak sa isang simpleng katotohanan na alam nating lahat. The internet never forgets. Gaano man karaming beses kang magbalit ng account, magbura ng posts, hinding-hindi mo mabubura ang digital footprint. May permanenteng bakas, isang paper trail na laging maiiwan. Ang resulta nito, isang cycle na parang walang katapusan. Tingnan nyo. Step 1, gagawa ng content. Step 2, susuriin niya ng publiko. Step 3, lalabas ang mga kritisismo at backlash. Tapos, ano ang solusyon? Step 4, gagawa ng bagong account para subukang takasan ng nakaraan. Pero sa paggawa ng bagong account, umuulit lang ulit ang buong cycle, walang takas. Kaya iwan ko kayo sa tanong na to para pag-isipan nating lahat. Kung hindi kailanman nakakalimot ang internet at lahat ng ginagawa natin ay may permanenteng bakas, para kanino nga ba talaga tayong lahat umaarte at nagpe-perform online?